Grabe ang ginawa ni VP Inday Sara. Doon po sa pagdeklara niya na tatakbo siyang presidente sa 2028, maraming na high blood, maraming na stress, maraming sumakit ang ulo, mga kababayan. Pati si Bongbong Marcos, nataranta. Kasi hanggang ngayon, wala pang napipisil itong kampo ni Marcos o mismong si Marcos, mga kababayan, na magiging kandidato ng administrasyon sa pagka-presidente sa 2028 para ipantapat nila kay Inday Sara. Wala pa po, mga kababayan. At yung usap-usapan, na pupunta di umano si Bongbong Marcos sa Naga para lang daw mag-inspeksyon sa mga flood control project kahit na tibag na ang ICI, tinapos na ang pagdinig sa Blue Ribbon Committee patungkol sa mga maanumalyang flood control project na yan, para-paraan na lang yon ni Marcos, mga kababayan, na kunwari, flood control project ang kanyang iimbestigahan doon sa Naga, sa baluarte ni Leni Robredo, di umano, ayon sa kampo, di umano, mga kababayan, ni Leni Robredo, ha? Magkikipag-usap daw itong si Bongbong Marcos mismong kay Leni Robredo para hikayatin niya si Leni, mga kababayan, na gawing manok sa pagka-presidente sa 2028 election, ipangtatapat po nila kay VP Inday Sara. Yan di umano ang plano ni Bongbong Marcos kasi nga natataranta na siya. Natatakot siya, mga kababayan, na wala silang maipanalong presidente sa 2028 kasi sigurado mababalikan siya sa lahat ng mga ginagawa nilang kalokohan, kabulastugan, pag nanakaw di umano sa kabanang bayan. Nga naman, pag nanalo si Inday Sara, ang daming resback na gagawin nito kay Bongbong Marcos at sa lahat ng kalyado niya, mga kababayan. Maraming maipapakulong si Inday. Kaya ngayon, si Bongbong Marcos, di umano, mga kababayan, natataranta na, nagkukumahog na, mga kababayan, para makakita ng malakas-lakas man lang nakakandidato sa pagka-presidente sa 2028, pangtapat po nila kay Inday Sara. Wala pa po silang nakikita At maliban po kay VP Inday Sara, alam naman po natin ito, mga kababayan, sumunod po na medyo maganda-ganda ang survey si Leni Robredo, pero napakalayo po ng diferensya. Malayong-malayo na sa mga 10 hanggang 15% ang agwat. Ganon kalayo. At least kahit papaano, pumapangalawa si Leni, mga kababayan, sa ating pangalawang Pangulo, Inday Sara Duterte. Alam na po natin na malabong manalo si Leni Robredo, pero ninanais pa rin po, di umano, nitong si Bongbong Marcos o kampo ni Bongbong Marcos, mga kababayan, para maging kandidato si Leni. Inang Lenlen, Diyos ko naman, eto na naman tayo, magkikwentuhan na naman tayo nito sa social media. Inang Lenlen, mag-isip-isip po kayo. Gamitin nyo po yung inyong kokote. Kung ikaw, kakausapin ni Bongbong Marcos at kung totoo man, itong mga usap-usapan na hihikayatin ka daw ni Bongbong Marcos, magdalawang isip ka na o di kaya tanggihan mo na kaagad. Bakit? Yang si Bongbong Marcos, sira na yan. Ibig sabihin, sira nga yung kanyang ratings Hindi niya nga mapataas-taas. Approval, trust, at saka, tawag nito, approval, trust ratings, at saka performance. Hindi niya nga maiangat-angat. Walang ibang nangunguna kundi si VP Inday Sara. Maliwanag na ang tao hindi na siya pinapakinggan. Tapos, Inang Lenlen, kukunin ka.
para maging kandidato ng administrasyon sa pagka-presidente sa 2028. Itataas ang kamay mo ni Bongbong Marcos. Iboto natin to si Lenlen. Sa palagay ho ninyo, inang Lenlen, meron pang natitirang naniniwala kay Bongbong Marcos. Ha? Wala na. Wala na siyang kapangyarihan para mag-endorso ng mga politiko. Mula sa presidente, vice-presidente, senador, congressman, hanggang sa baba. Kahit sinong i-endorso nitong si Marcos, kung sa idadaan lang sa tapat na eleksyon ha, hindi mananalo. Maliban na lang kung kunwari i-endorso niya. Tapos sasabayan nila ng smart magic o ano yung bago ngayon ng mga makina dyan na pandaya. Oo, mananalo. Pero magulo yan. Hindi papayag ang sambayanan yan. Hindi papayag ang tao niyan. Nakitang-kita naman ngayon pa lang. At lahat ng mga elected official na nakaupo ngayon ang itinuturong pinakamalakas na kandidato sa 2028, walang iba kundi si BP Inday Sara. Tapos pagdating sa eleksyon, biglang mag-iiba. Biglang magkakaroon ng maaaring sabihin nating daya. Maraming magagalit niya ng mga Pilipino. Kaya inang Lenlen, maghunos dili ka. Kapag kainangat ang kamay mo ni Bongbong Marcos, simula na yan ng pagbagsak ng kandidatura mo kung tatakbo ka man sa pagka-presidente sa 2028. Walang masama na tumakbo ka. Karapatan mo yan, tumakbo ka, inang Lenlen. Pero, suluhin mo na lang. Huwag ka nang magpa-endorso kay Marcos. Huwag mong hahayaang gawin kanyang tuta. Ikaw ang kandidato sa pagka-presidente ng Administrasyong Marcos. Huwag mong hahayaan yan na mangyari sa'yo. Tumakbo ka. Sarili mo, gastos mo, pagod mo, walang mag-i-endorso sa'yo, kundi sarili mo. Kasi kapag ka-inendorso ka ni Marcos, na itaas ang kamay mo, ay yung mga kakamping pa lang ayaw na kay Marcos No. Ewan ko lang kung nagkaisa kayo ng mga dilawan kasi di umano ngayon ang dilawan, dalawang paksyon, nahati na. Merong gusto si Marcos, merong ayaw kay Marcos. Malaking kabawasan din yan kung nahati na. O di mas lalong nabawasan na naman ang magiging butante mo. Tapos karagdagan pa dyan, itataas pa ang kamay mo ni Bongbong Marcos na ang nagtaas ng kamay mo, depektibo. Di ba, mga kababayan? Yan ang mga ganap ngayon. Natataranta na di umano ito si Bongbong Marcos kakahanap para ipantapat nila kay Inday Sara. Kasi nga naman, kapag wala silang kandidato na mananalo, mga kababayan, sa 2028, lalo na presidential, lalo na hindi manalo yung kanilang manok sa pagka-presidente, at si Inday Sara ang manalo, sigurado naman tayo dyan. Hahabulin talaga ni Inday, mga kababayan. Lahat ng mga naging pagkukulang niya, kapabayaan niya sa pondo ng bayan, mga nangyayaring anomalya sa flood control, na damay siya at pinangalanan siya ni Saldico, itinuro siya ni Gutesa. Kulong talaga yan. Kaya nagkukumahog na, natataranta na ngayon di umano, mga kababayan, si Bongbong Marcos, sana makahanap na siya ng kakandidato. Kaya ako sa iyo din ng Lenlen, kung ayaw mong madamay sa sumpa, karma malas ni Marcos, huwag mong hayaan na itaas ang kamay mo. Kawawa ka lang, inang Lenlen. Madadamay ka sa sumpa ng mama na yan. Kasi ngayon, si Bongbong Marcos, inang Lenlen, kinakarma na. O kita nyo, meron na ngang inidoro sa sa tigiliran
Meron ng inidoro. Karma na yan. At usap-usapan pa, meron na daw cancer. Dahil nga dito sa biglaang pagpayat niya. Bigla-bigla, papayat. Kung yung mga taong nagda-diet nga, ilang buwan na hirap pumayat. Tapos kay Bongbong Marcos, biglang bagsak yung katawan. Huwag niyong sabihin hanggang ngayon, lugaw pa rin kinakain yan. Lumalabas dito sa tagiliran niya, putik.